Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo po ay nagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating ginagawang banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ayon sa mga ngangaral, ang mga bagay sa buhay na ito ay maituturing na walang kabuluhan dahil ang lahat naman ng ito ay iiwan din natin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga, ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginagawa ng tao'y pinamumunuhan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay may iwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan, anuman ang gawin ng tao, ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Tayo pong lahat. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y pumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap lamang, isang saglit, sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon. Kaming iyong lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na bilang mga namatay na sa buhay na ito at nabubuhay na kay Kristo, dapat nating pagsumakitan ang mga bagay na nasa langit at hindi ang pita ng laman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya at ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya ay nahayag, mahahayag din kayong kasama niya
at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya at dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo, ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Iyamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya at wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya ay sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga ng sakim na lalaking mayaman, na kahangalan ang mag-impok ng kayamanan para sa sarili lamang. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sabagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. Tayo ho ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. And in our gospel narrative today from St. Luke, we have heard merong lalaki na pumunta kay Jesus. At ang tanong ng lalaki ito, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay naman sa akin ang bahagi ng aking mamanahin." Don't you find it odd? Hindi ba yun kakaiba? Sabagat kung kayo,
bibigyan kayo ng tsansa na makaharap si Jesus. Anong itatanong nyo? Anong sasabihin ninyo? Maaring tungkol sa buhay na walang hanggan. Maaring tungkol sa kaligtasan. But this man, when he encountered Jesus, ang kanyang tanong, hindi tungkol sa kaligtasan. Ang kanyang tanong, hindi tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang tanong niya kay Jesus ay tungkol sa mamanahin. Tungkol sa pera. Tungkol sa kayamanan. And how did Jesus answer the man? He answered with a parable. Ang title ho ng parable natin ay Parable of the Rich Fool. Mayamang hangal. Posible pala yun. Mayaman, pero hangal. Mapera, pero hangal. The parable that is being presented to us today, entitled Parable of the Rich Fool. There are two reasons why this rich man was foolish. The first reason, because of his riches, he became selfish. Tignan ho ninyo yung monologue sa ating gospel reading. Tignan nyo ho yung mga pronouns na ginamit. Babasahin ko sa inyo. Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig. Doon ko ilalagay ang aking ani at aari-arian. Sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Mamamahinga na lang ako. Lahat ng kanyang sinabi, patungkol kanino? Sa sarili. Nakalimutan ang kanyang kapwa. This rich man was foolish because he was selfish. Ang dami niyang pera, pero wala siyang makausap. Sarili lang niya kinakausap niya. Ang dami niyang pera, pero wala siyang kaibigan sa paligid. Sarili lang niya ang kinakausap niya. Ganun siya kahangal. Because of his riches, he forget na merong kapwa sa paligid at ang naalala lang niya, kanyang sarili. Meron akong quotation na nabasa. I don't know if you have already encountered this quotation. Sabi, when God gives you so much, build longer tables, not higher walls. When God gives you so much, build longer tables, not higher walls. Anong ibig sabihin nun? Kapag sobra-sobrang ibinigay sa'yo, magbahagi. Kapag marami ang ipinagkaloob sa'yo, magbahagi. This rich man was foolish because he was selfish. Nakalimutan niya ang kanyang kapwa. Hindi sumagi sa isip niyang mag-share. Hindi sumagi sa isip niyang magbahagi sa kamag-anak, manlibre ng kaibigan, o mag-donate sa simbahan nila. Hindi. Ang naisip lang niya, kanyang sarili. He was foolish because he was selfish. The second reason why he was foolish, because he thought that what is important is only what is here on earth. Ang tingin niya ang mahalaga, yung nandito lang sa lupa. Basta komportable ako sa lupa, basta panatag ako sa lupa, basta may kakainin ako, basta hayahay ang aking buhay, okay na okay ako. Nakalimutan niya ang Diyos, nakalimutan niyang may langit. Ang nasa isip lang niya, buhay sa mundo.
Kaya nung sinabi niya, madami na akong ari-arian, anong gagawin ko? Magpapatayo pa ako ng mas malaking bodega. Yung extra ko pang kayamanan. Anong sabi ng Panginoon? Hangal! Mamamatay ka ngayong gabi. Hindi ka na mabubuhay bukas. Para saan pa yung iniimpok mo? Para saan pa yung iniipon-ipon mo? Mamamatay ka lang din naman. My dear brothers and sisters, nakalimutan ng taong mayaman na may Diyos at may langit. Akala niya ay kontrolado niya lahat. He forgot that there is a God who controls everything. Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Di ba ito naman talaga ang concern minsan ng marami? Nagpapagal tayo, nag-iipon tayo, pero mamamatay. Sinong makikinabang ng pinag-iipunan nyo? Yung mga hindi naman nagpawis para sa yamang yan. Sino makikinabang sa yaman ninyo? Iiwan natin ng mga yaman. Kaya nga, Kohelet, in our first reading from the book of Ecclesiastes, sa aklat ng mga ngaral, anong sabi niya? Ang lahat ay walang kabuluhan. Everything is vanity. Vanity of vanities. Sabagat mag-impok, mamamatay. Magtrabaho, mamamatay. Para saan ba ang lahat ng ito? The rich man was foolish because he did not remember na may Diyos at may langit. Sumatotal, mga minamahal kong kapatid, the parable was titled, The Rich Fool, sabagat meron siyang nakalimutan. Dalawang malaking bagay ang kanyang nakalimutan. Hangal ang mayaman, sabagat nakalimutang magbahagi sa kapwa, at nakalimutan ng Diyos. Nakalimutan ng Diyos, nakalimutan ng kapwa. Ang natira lang, sarili. Ano ho ang challenge sa atin ngayong araw ng linggo? Hindi masamang mag-impok ng yaman. Don't get me wrong. Kung kayo'y mayaman, kung kayo'y mapera, salamat sa Diyos. Sino ba dito ang mapera? Taas ang kamay. Sige ho. Gusto niyong mautangan ngayon? Sige, taas niyo. Hindi masamang magkapera. Hindi masamang umunlad sa buhay. Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkapera. Kaya nga yung mga bata nagsusumikap mag-aral ng mainam para makagraduate, para pag nakagraduate magkaroon ng pera. Walang masama sa pera. Walang masamang maghanap buhay. Ang masama, kapag tayo'y nagkapera, ang inisip na lang natin, puro sarili natin. The tendency is to accumulate, grab only for myself and for myself only. My dear brothers and sisters, the challenge of our readings today is we store up treasures not only on earth, but we store up treasures in heaven. Isipin ho ninyo ang langit ay isang malaking bangko. At bawat gawa ng kabutihan ay pagdedeposito sa bangko. Kapag ho kayo ay tumutulong sa kapwa, deposit. Kapag kayo ay nakinig sa kaibigan, deposit. Kapag kayo ay nagsalita ng totoo, deposito. Kapag kayo ay nag-aral ng mainam, deposit. Tingnan nung nga ninyo ang buhay ninyo. Ilang edad na ba kayo? Tingin ninyo, kung ang langit ay bangko at ang paggawa ng mabuti ay pagdedeposito, ilan na kaya ang bank book nyo? Magtaka kayo, baka hindi umaandar ang deposit slip niyan. Baka panay withdraw pa. Kasi panay gawa ng masama. Sana ho, nagde-deposito tayo ng kayamanan sa langit. We store up treasures not only on earth, but we store up treasures in heaven. For after all, St. Paul, in our second reading today, in his letter to the Colossians, sabi niya,
Ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na makalangit at huwag sa mga bagay na makalupa. We store up treasures in heaven. My dear brothers and sisters, the rich man was foolish sapagkat nakalimutan ng kapwa, nakalimutan ng Diyos. Do you want to be wise? Gusto niyo bang maging marunong? Kapag kayo'y binigyan ng kayamanan, kayo'y pag pinagkalooban ng kayamanan, at hinihingi natin na tayo'y pagpalain materially, pagpalain financially, pag binigay na sa inyo ang financial stability, kapag binigay na sa inyo ang material blessings, huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan ng langit. Store up treasures in heaven. Kapag binigyan na kayo ng kayamanan, huwag niyong kakalimutan ng inyong kapwa. When God gives you so much, build longer tables, not higher walls. Last July 31, pinagdiwang ng simbahan ang feast day ni Saint Ignatius of Loyola. Meron siyang dasal, kinakanta natin sa simbahan. Ang lyrics ay, Lord, syempre hindi ko makakanta, hindi naman ako kumakanta. Babanggitin ko na lang. Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. What is God's most holy will? That we store up treasures not on earth, but in heaven. For after all, heaven, according to our responsorial psalm, yan ang ating tunay na tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipapahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng pananalig at pag-asa sa walang maliw na pagkalinga ng Diyos, ilahad natin ang ating pangangailangan, ating isamo, Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Tayo pong lahat, Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang ang mga namumuno sa simbahan at ang mga misyonero ay magturo sa mga taong hangaring mag-impok ng tunay na kayamanan sa paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang unahin lagi ng mga nasa pamahalaan ang ikabubuti ng mga mamamayan, hindi ang kanilang sariling kapakinabangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Upang ang ating kaparian na papasok sa banal na pagsasanay sa darating na linggo
ay sumunod sa yapak ni San Juan Maria Vianney. Sa payak na pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. upang tayo ay maghatid ng pag-asa sa mga kapos sa buhay at magbahagi ng yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. upang ang mga yumao ay biyayaan ng awat, ng liwanag, ng kapahingahang walang hanggan mula sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagkaloob sa amin ang tunay na kayamanan. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Ama naming kayamanan, gawin mo kaming mapanagutan sa mga biyayang ikaw rin ang pinagmulan sa pamamagitan ni Hesukristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Manalangin kayo mga Kayo kapatid po ang lahat. upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banalang mga alay namin sa iyo sana ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya, kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa
aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay mapalad, ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kailangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po muna ang lahat. Pag po ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon, tinatalaga rin ho ng simbahan bilang linggo ni San Juan Maria Vianney, na ipagdiriwang po natin ang kapistahan sa araw ng Lunes, August 4. Siya ho ang patron ng mga pari, lalo na ng mga diocesan priests. Kaya ho sa pagkakataong ito, ipagdarasal natin ang ating mga pari. May ipe-play po ata sa ating mga monitor. ng mga pari.
Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na yaong mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang mga batang pari at mga may sakit na pari, at ang mga paring na mayapa na nasa purgatorio. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng mga pari, Ipanalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Aawit tayo sa pasalamat. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,